All right, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Ito ay mabaling naman tayo sa ibang konteksto at ibang mga content. Sana ay mapanood mo nyo rin ng aking opinion about sa sinasabi ni tarantadong Claire Castro na to about sa 500 pesos na Noche Buena budget. Mga ka-plastic, marami po ang natatawa at naiinis sa mga kabobohang idea ng gobyerno ngayong administrasyon. Mga ka-plastic, sa sobrang hirap ng buhay, kailangan mo talagang dumiskarte na kung paano mo pagkakasyahin yung pera mo, kung paano pagkakasyahin yung budget mo na sinasahod mo sa loob lang ng isang buwan. Yung mga sinasabi na mga hinayupak na hindorotot na nilalang na ito ay napaka-imposible na, mga ka-plastic. Na kahit yung mga customer ko sa aking tinatrabahuan ay natatawa na lang din at naiinis na kung paano mo pagkakasyahin yung 500 pesos na Noche Buena daw. So ito yung video na nagsimula, na nag-trigger sa mga tao at natawa at nagalit sa kanyang mga sinasabi. So panoorin natin yung video. Kasya po ba ang 500? Personal ko, kung magkukompute ako, kung bibili ako ng 1 kilo na ham na mumurahin, hindi yung may brand, pwede. Ham lang. Ano kayang brand yun? Depende kasi. Depende yan eh. Kung anong bibilin mo. Ano ba ang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman na nakapack na yung pang chop suey. Mura lang yun. Tapos bumili ka ng bihon. Natatawa siya sa katarantaduhan yan. Pero ma'am, tama po ba na dapat pagkasyahin yung 500, lalo na po ngayon na nakaranas po ang bansa ng kalamidad? Ulit-ulit, kung dapat pagkasyahin? Pagkasyahin yung 500 na pang Noche Buena, lalo na nakaranas ang... At ito ba yung kwentuhan na lang tayo? Depende, kasi kung yun lang naman ang kaya ko. At kaya ko namang tumingin sa mga may discount. May mga grocery stores na may discount. Pag malapit na yung, let's say, 3 months na dapat mabenta na ito lahat, depende po yan si diskarte. But still, sabi ko, hindi po ako sasagot in behalf of DTI dahil magkakaroon po sila ng kanilang press briefing. Thank you po, ma'am. Ang ibig sabihin lang yun, mga ka-plastic, bumili kayo sa grocery yung malapit na pong ma-expired. Yung tipong malalason na po kayo. Yung mga pagpag. Yung mga, alam mo yung mga tinatapon na sa bodega. Yung mga binibenta na mga tao sa labas. Alam mo yun? Yung mga lampas na sa duration. Yung pwede na daw. Yung sa halagang binibenta na 50 pesos na dilata na ham daw kuno. Yun na lang daw, pagtiyagaan nyo na lang, mga ka-plastic. Yun yung ibig sabihin ni Claire Castro. Tarantado ka ba? Di ba, isipin mo yun, ginagawa tayong dayukdok, ginagawa tayong walang kwentang nilalang, na ang bibilin daw na lang natin ay yung mga panis o yung mga expired na delata, processed food para lang mapagkasya yung 500. Maski siya, natatawa siya sa sarili niyang opinion. Kasi alam niya sa sarili niya na wala na talaga sa hulog yung sagot niya. Di ba? Alam niya sa sarili niya na imposible yung mga sinasabi niya. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, sa taas ng inflation rate dito sa Pilipinas, yung 500 mo parang 5 piso na lang. Diba? Nagulat na nga lang ako pag bumibili na nga lang ako ng candy. Way back, makakabili ka ng candy, 4 piso eh. 2 piso eh. Ngayon, 5 piso na ang Bifresh. Nagulat ako. Bakit ganun na halaga? 1 peraso pa lang, 5 piso na. Kaya pala nagtataka ako sa mga tindahan, wala na halos nagbebenta ng mga candy.
Mostly ang mga tinitinda na nila ngayon, mga chippy, mga piatos, tortillos, yung mga malalaki na chicherya. Wala na yung mga boy bawang eh. Wala na yung mga cornic na retail, yan, tigpipiso noon. Wala na. Tapos sasabihin mo, 500, sapat na. O, bibili ka pa ng bigas, magkano ang kilo ngayon? Pinakabababa, 40 na. Yung 40 na yun, may bato pa. Sino pinaglololoko ni Claire Castro? Damuhong nila lang to. Sabi nga ng aking pinsan eh. Shoutout sa pinsan ko ha, huwag ka magagalit ay ipapublish ko ha. Bobo ka, pumunta ka ng palengke, tuwang-tuwa ka pa sa kagagahan mo. Silipin mo yung mga taong nasa baba. $500 ngayon mga kaplastik, parang 50 pesos na lang. Parang hindi na nga 50 pesos eh. Hindi na nga makakapuno ng isang basket yung 500 pesos. Diyos ko. Ito yung sabi ni Congressman Eli San Fernando about sa 500 pesos. Panoorin na lang natin to. Anong year yun, sir? Baka year 2000 pa yun. Tig isang kutsara. Malabo pa sa sabaw ng bangus yan. Aras kaldo lang yan. Mga boss, may isa na namang tanga na sumulpot sa gobyerno. Sabi ni DTI Secretary Cristina Roque, kasya na daw ang 500 piso para sa Noche Buena. Kung 2,500 pesos, makakabili na kayo ng ham, makagawa ka na ng macaroni salad, makakagawa ka na rin ng spaghetti. Depende rin po yan kung ilan yung taong kakain. O edi sige, sukatin natin kung kasya ba talaga 500 piso para sa Noche Buena. O di tanong natin yung rekado sa spaghetti, giniling. Boses tong magkano kilo ng giniling? 360 hanggang 350 po ang kilo. 360. Diba? Hindi Patay po, ka ano agad. yun, kasi dito pa lang sa kalahating kilo, 75. Tapos yung ingredient pa na ibang Pang spaghetti, hindi talaga kakasya no? Sahog mo pa lang, siyempre may mga sahog ka, may hotdog ka, kung magsashanghai ka, may gulay ka pa, magkano gulay? 500 piso, kasya na daw sa Noche Buena. Mahirap, sir. Mahirap. Di magkasya. Mga pambili pala talaga yun. Ingredients. Oh, ingredients pa lang. Anong year yun, sir? Na ano nila? Baka year 2000 pa yun. Kasi sahog pa lang, baga na. Sahog pa lang. Sibuyas, 200 per kilo na. Oh. Isang kilong sibuyas pa lang, 320 na eh. Pambili mo pala ng cake eh. Pwede cupcake, lemon square. Negative yun, sir. Panglugaw lang. Aras kaldo lang yan. Sabi niya, may spaghetti, may macaroni, may ham. Malabo pa sa sabaw ng bangus yan. Wala kang mabibili doon. Ano lang mabibili mo doon? Ano masasabi mo kay Secretary? Siya na lang sumubok siguro. Grabe naman yun. Pang isang tao na lang yun. Sabi niya, ano daw, kasya na, spaghetti, macaroni, may ham pa. Tig isang kutsara. Anong masasabi mo sa kanya? Kulang na kulang po yung 500. Nilinaw niya pa kanina, kasya daw eh. Hindi po talaga. Hindi. Sana abot yung 500 piso, sir. Sa ngayon, ang mahal-mahal ng bilihin. Alam mo, Secretary Roque, sa halip na aminin mo na lang yung katangahan mo at mag-sorry, being accountable sa mga mamamayang Pilipino na nagpapasahod sa'yo, mas diiniinan mo pa, pinagdiinan, pinagduldulan mo pa yung katangahan mo. Kaysa aminin na may mali talaga sa sinabi ng DTI. Tuwing Pasko na nga lang pwede maging masaya yung pamilyang Pilipino. Tapos sasabihin mo, 500 piso, kasya na para sa Noche Buena. Ikaw nga mismo baka hindi nagno-Noche Buena ng 500 piso eh. Ngayon, Secretary Roque, kung talagang naniniwala ka at ipinaglalaban mo, nakasa talaga yung 500 piso para sa Noche Buena, mag 500 peso Noche Buena challenge tayo. Kayo na mamili ng palengke at lugar, sasamahan ko pa kayo. At kung talagang hindi ka atras, Secretary Cristina Roque, kumuha ka ng isang pakete ng spaghetti, ipukpok mo sa ulo mo hanggang magising ka dyan sa katangahan mo. Diba? Ang halaga pa lang ng mga rekado, abuti na ng almost 300 pesos. Oh, ano pa mabibili mo sa 200 pesos? Sibuyas ngayon, magkano na ang kilo? Diyos mio ka. Siguro ang suggested na lang na gawin natin para magkasya ang 500, bumili ka lang ng
ng Mega 800 na soft drinks, isa. Tapos bumili ka ng Panjibar. Tapos lagyan mo ng konting lagyan mo ng tawag let's say ng liwanag candle sa ibabaw. 'Yon. Tapos bumili ka sa karinderya ng isang order na kalderetang baka na 70 pesos isang order. Isang mangkok lang 'yon. Ang masama pa na, isang platito eh. Hindi pa nga makakabusog ng isang pamilya yun. Tapos bumili ka ng pansit canton. Lucky me. Yan. Yung pansit canton, gawin mo 2. 20 pesos, 40 megit. O, di ba? Ang sakit ng ulo ko. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Ganitong sekretary yung inaano nyo yo. Yan. Yung sekretary nyo yan. President on Investment and Economic Affairs, Secretary Declo, Vice Chairperson, Culinary Heritage. It is a testament to the incredible talent, ingenuity, industry of our local Ako naman, congratulations dahil matagumpay ng mga maliliit na sekretary nyo, si Roque, DTI. Because Assistant to the President on Investment. Tapalong-palo sa cooking eh. Putang ina yan. Totoo, sinabi ni PRRD. Nag-hire kayo ng adik. Naghalal kayo ng adik sa Malacanang. Putang ina yan. Ito, ang palusot naman ni Claire Castro about sa 500 pesos budget. Ito, panoorin nyo. Natin ang ng Pilipino. Ang pinag-uusapan lamang po sa 500 ay kung kaya. Kung kaya. May sinabi ba siya nun? Isang eksperto katulad po ni Steve Kua ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated ay nagsabi rin po at umayon sa DTI. Ang pinag-uusapan po dito ay kung kaya. Iba po ang usapin na dapat mas marangya, mas festive kapag pinag-usapan natin ang handaan pamasko. Ang pinag-usapan natin dito ay kung kaya. Yun lang po ang issue ng DTI at the time dahil ang DTI po, pinagmamalaki po nila na ang mga manufacturers ay nakausap nila. Kung kaya naman daw. Sa mga basic needs, basic commodities, na huwag magtaas ng presyo hanggang katapusan ng December. Yun lamang po ang gusto ring ipagmalaki ng DTI at ito po ay isinagawa ng DTI para sa taong bayan. Sana hindi po nila ma-miss yung pinaka-essence kung bakit sinasabi po ng DTI nakakayanin ng 500 dahil po napakiusapan po nila na huwag magtaas ng presyo para sa mga basic commodities. Yun lamang po yun. Kung kaya. Wala kang sinabi sa nakaraang video kung kaya yung 500 eh. Natawa ka pa nga sa sinabi mo eh. Dahil alam mo sa sarili mo na hindi kaya yung 500 eh. Kaya natawa ka sa opinion mo na yung 500 piso ay kasya sa pang Noche Buena. Tang inang taon to. Saan kaya planeta to nanggaling kung bakit 500 pesos ang kasya sa kanya? Siguro sa kanila, mura. Yung kanila kasi dekalibre. Hirap na magsalita kasi sila hindi nila ramdam yung kahirapan dahil nasa government sila. Ang salary grade kasi nila ay 6 digit to 7 digit. Aside pa yung kinukurap nila na nakikickback nilang budget na nakukuha nila sa mga buwis ng mga taong bayan. Diba? Kaya hindi nila ramdam yung kahirapan eh. Sabi nga sa kanta ni Glock 9 eh, yung lamesa na hindi makain ng mga tao eh. At ang perang hindi mabilang na tinatabi sa bodega. Mga ka-plastic.
Ay nako. Basa muna ang comment. Sabi nga dito yung flood control nawawala na Ngayon food control naman. Diba? Yan, kung kaya kayong unawain pa. Eto, bibigyan tayo ng sample ni Ogie Gesto, mga ka-plastic, sa mga sinasabi ng tarantadong Claire Castro na to at yung DTI Secretary Roque. Yung miswa, 1 kilo, 156 agad. Yung 555 sardines na 155 grams, 3 pack, 78 pesos agad. So magkano na lang matitira sa 156 plus so 78 pesos, so 200 plus. Sibuyas 3 peraso, 15 pesos. Bawang 1 buo, 7 pesos. Asin paminta, hingi na lang kay auntie. Kung bibigyan ka. O, tubig libre sa gripo. Bayad bill na lang. Daon ng malunggay, hingi ka sa kapitbahay. Kung bibigyan ka, swerte. Kung hindi, nga. Gardenia white bread, 400 grams, 58 pesos. Kung hindi ka afford sa gardenia, meron naman nabibili sa mga bakery, yung madaling tumigas. Yung 30 pesos. Coke litro, mga ka-plastic, 95 pesos. O, diba? Dati, mabibili mo lang ang Coke litro, 20. Ngayon, 95 na. Dessert ice candy, 10 pesos. Wala na nga yung tigdodos ice candy. Ngayon, 10 pesos. Korte, ito nga lang, 25 pesos Ayan na, sa total niya is 400 plus. Salamat DTI, may sukli pa. Bumili ka na yung sukli, na 100, ibili mo na lang ng lumpiang toge sa karinderya, worth 10 pesos isa. Alam mo mga ka-plastic, kapag ang tao wala na sa katwiran, kung ano-ano na lang ang sinasabi. Minsan natatawa pa nga sila, di ba? Alam nila sa sarili nila na wala na talaga. Mga ka-plastic. Wala na sa hulog yung mga kanilang sinasabi sa Malacanang. Even yung mga katwiran nila, parang lumalabas na lang sa bibig nila logically. Parang parang unethical explanation. Na parang ginagawa tayong mga bobo, mga ka-plastic. Diba? So kayo na lang ang umusga kung talagang kakasya ang 500 piso. Maging ako na ordinaryong Pilipino, ang kaya lang bilhin ng 500 pesos is 2 kilong bigas lang at 2 araw na budget na ulam, which is gulay lang. Pero karne hindi na kayang i-afford, mga ka-plastic, sa sobrang mahal. Even ang isda ngayon, napakamahal ang kilo ng bangus. Diyos ko naman, Claire Castro tsaka Secretary Roque, bugok. Kung alam nyo yung mga pinagsasasabi ninyo. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Coambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.